Mismong si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang impormasyon na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte para, opo, Your Honor, Your Honor, Your Honor. Alam mo, I am tempted to invite the former President Duterte per your insinuations. Why was the planned operation halted? Ano ba ang mga dahilan na sinabi ni Asik Gadapan? Nagkaroon ba ng proper documentation sa order na ito? No, Your Honor. Bali, nalaman ko lang yun. Bali, nung May, bago po ako, bago ako umalis sa papuntang Ilaya, Thailand, nung magkausap kami, allegedly, ang sabi niya, si ES daw po yung nagpa-hold, nung operation na yun. Yun po yung sabi lang niya sa akin. Sinong ES? Si Executive Secretary Ochoa po. Yun po yung... Naniwala ka? DDGO po namin siya. That's pure hearsay. Yun po yung sabi ka? niya. Naniwala ka ba? Yun po yung sabi niya sa akin, Your Honor. That's right. That will not stand in court. That's pure hearsay. Your Honor, yun po yung sabi nung aking... Kaya nga, sabi nga, that is pure hearsay. That will not stand in court. Wala naman po ako magagawa kung ano po yung sinabi niya. Basta ang sinabi niya, tigilan niyo yan. Sabi niya ganun, mapapahamak tayo dyan. Hindi, Sino nagsabi? Si Asik Gadapan po. Namatay na. Hindi ko po alam. Dito ko lang po kay Senator Bato nalaman po. Yung ginagamit mo pa yata yung patay eh. No, Your Honor. No, Your Honor. Yun po yung nangyari po noon. Saan niya nakuha yung informasyon na yun? I'm sorry, Mr. Chair, for interrupting you. Yes, go ahead. No problem. Saan mo nakuha yung informasyon? Na, Where ano po? did your Kay- superior get the information? Na namatay po. Involved na sinasabi ni ES na tigilan na yan. Kay Asik Gadapan nga po. At hindi lang po yun. Ako po ay naimbitahan sa Malacanang Nino? ng ng Law Enforcement Security Integration Office. Ito po When was this? after 1 year o matapos yung humigit kumulang 1 taon. Ito po ay kung di ako nagkakamali, July 2013. Ako po ay pinatawag sa Malacanang. Nagtataka po ako. Sino nagpatawag sa'yo? Si Attorney Serapio, Police Director Pelizardo Serapio Jr. ng Law Enforcement Security Integration Office ng Malacanang sa Mabini Hall po. Ngayon po, pinatawag po ako doon ni Attorney Serapio sa Malacanang, pinadala sa akin yung mga dokumento at iba pang holdings. Correction. Your Honor, please. General Serapio, hindi siya attorney. Ako ko lang, abogado siya, pero as para sa inuhim, hindi siya abogado. General Serapio, yung Lisio chief during the time of President Aquino. Pelizardo Serapio po. Pelizardo Serapio. Opo. Class 78. Yeah. Yan po ay nagpatawag sa akin. Ngayon po, nung pinatawag ako po doon, nag-report po ako doon. Dala-dala ko yung ilang dokumento at yung PowerPoint presentation. Nag-present po ako doon ng humigit kumulang sa 4 na oras. Kung pwede po natin ma-check doon na ako ay nagpunta mismo doon sa lesyo na yon. Kung saan, i-report ko, i-brief ko sila doon sa mga ongoing projects na ginagawa namin. Pati yung mga hindi natuloy o pinigil na mga operasyon ng PIDEA. Nagtataka ako, bakit ako ang pinatawag? Ordinaryong ahente lamang po ako ng PIDEA. Bakit hindi yung director ko o yung director general ng PIDEA? Doon po ako nagtataka doon. Why? Dahil po, noong panahon na yon, nung nagkaroon po ng yung sobra na yung ginagawa ng PIDEA, pipigil sa amin na hindi pagtatrabaho. Inilabas ko po ito sa public. Nilabas ko po sa media yan. Kung di ako nagkakamali, 2013 po yan. Nandyan naman po sa YouTube yan. Ano yung nilabas mo? Yung pong incompetence ng PIDEA. Bakit ito wala nang nahuhuling malalaki? Samantala, yung mga hinuhuli namin, ito po yung mga based doon sa mga case operational plan
na talagang ginastusan ng gobyerno. Bakit parang namimili noon sa mga trabaho? Bakit sinusuppress yung aming mga yung mga tungkulin namin? Biruin nyo, nilagay kami ro sa likod ng PIDEA doon sa squatters area na ang hinuhuli namin malalaking drug trafficker. Ang pinahuhuli na lamang sa amin piso-piso. Ano ang sabi sa akin sa Malacanang? Wala naman yung mga hinuli nyo eh. Puro mga gawa-gawa nyo lang yan eh. Matitinong mga inchik yung mga hinuli nyo eh. Pero, pinakita ko sa kanila sa briefing, dala-dala ko yung record ng Anti-Money Laundering Council ang nakapirma, Central Bank Governor, Security Exchange Commission, at saka yung Insurance Commission. Tatlo yung nakapirma na yan na doon sa AMLAC document. At ito, sa 200 billion po na financial investigation na kinandak namin sa tulong ng AMLAC, 200 billion po, 200 billion pesos po yung accumulated na pondo na naiipon ng drug lord. Ang inabot na lamang po ng AMLAC doon sa Asset Preservation Order is 130.4 million na lamang po. Okay, pero binaliwala ho nila yung mga sinasabi ko. Sandali. Yung pinatawag ka, that was not related to this particular halted operations. Ibang operations yon. Iba-iba po yun. Iba-iba po. Ang ano ko po nun, bakit hindi natutuloy yung mga operation? Bakit sinusuppress nila yung aming pagtatrabaho? Yun po ang issue ko doon eh. Ang ano ko sa kanila, bakit ganito? Samantalang yung mga sinundan nung Director General na inilagay nila Secretary Ochoa, hindi naman po ganun. Hindi naman po ganun na biruin ninyo. Ang mga tinatrabaho namin based sa case operational plan, biglang ilalagay kami doon sa Barangay Pinyahan at paghuhulihin lang kami ng piso-piso. Pag nahuli mo yung pusher, wala kang karapatan i-follow up ito. Kayo, Your Honor, galing kayo sa law enforcement. Pag nakahuli ka, pataas ho ba? Diba? Pataas ho ba? Diba yung trabaho natin? Eto, pag nahuli mo, tuldo ka na dyan. Wala ka ng karapatan i-follow up yan. Ganun po yung nangyari sa amin noon. Meron kang sinabi dito that yung pinatawag ka ni General Pilisardo Serapio ng Liceo sa Malacanang. Nakalagay doon sa invitation, the Honorable Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. has instructed this office to discuss with you the allegations you have publicly aired against the PIDEA and its leadership. So ito na yung sinasabi mo ngayon. Ito po yung letter mismo ng Malacanang sa akin. But before we continue, I would like to acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Thank you, Your Honor, for joining us. So, sabi mo pa, pinagalitan ka doon sa meeting na yun. Yes, Your Honor. Hindi totoong mga drug lord ang nahuli nyo. Yes, Your Honor. Yun po. Minaliit po talaga. But hindi ka pinagalitan dahil dito sa operations. Lahat po. Itong particular case. Lahat po yan. Kasama po yan sa mga nabanggit ko po, Your Honor. Kaya Kasama pinagalitan. Kasama yun. Yun nga po ang pinagtataka ko. Noon, wala po akong meron po may pressure sa akin eh. Hanggang sa nitong huli, na-realize ko na kung sino yung nasa likod. Kung bakit ako tingnan nyo, Your Honor, wala na ako sa PIDEA. Kinasuhan pa ako eh. Talagang, meron talagang dumidiin sa akin, Your Honor. Ito lang, November 30, March, sinarban ako ng 2 warrant. Hindi ko nga alam na may kaso ako eh. Naandyan yung complainant, Your Honor, nandito sa harap ninyo, si Atty. Del Valle. Pinailan ako ng violation ng Section 91 and 92. Kahit wala siyang personal knowledge doon sa commission ng offense, tumayo sa complainant. Bakit? Anong sabi niya sa akin? Sorry, napag-utusan lang ako ni Gerald Cacdac. Sino ba si Gerald Cacdac? Ito ay tao. Siyang nilagay ni Secretary Ochoa doon sa PIDEA after ni Gerald Gutierrez. Nga noon po, Your Honor, hindi ko po iniisip kung sino-sino ito mga nasa likod na ito. Kung sino pumipintaw sa akin. Ngayon, naisip ko na lamang, Your Honor. Okay. Let's focus on this particular issue muna. Huwag tayo pumunta sa iba.
So kinumpirma mo ba na talagang galing kay former AS Ochoa ang order na ipatigil ang operasyon? Yes, Your Honor. Kasi, yun po ang sabi sa akin ni Asek Gatapan. Wala naman po akong ibang paniniwala, kundi siya mismo na Deputy Director General for Operations ng PIDEA noong mga panahon na yon. Kasi siya po yung Assistant Secretary. Kung hindi pa po ako maniniwala sa kanya, kanino pa po ako maniniwala? Mr. Chair, Thank if you. I may, Go ahead, Senator Jinggoy. who were present in that particular meeting? Ako, tsaka siya. Dalawa lang kayo? Ganun naman po mag-usap dun eh. Nung pinatawag ka sa Malacanang, dalawa lang kayo? Ay, sa Malacanang, Your Honor? Sa Malacanang po, ako, at saka yung itong si Director Police Director Serapio, at saka yung meron pang doon eh. Meron pa ibang tao, Your Honor. You briefed them that day? Sir, Your Honor? Did you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung hindi ko na lang po kung 29 o 30 ako nagpunta, Your Honor. So after the so-called briefing, what happened? Ayun po, at after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol doon sa mga tinatanong nila, pero sa kabila noon, wala na silang, sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. Okay, let me invite your attention, if I may, with the permission of Senator Bongo and Senator Robin Hood Padilla, and of course the Chair. Let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date. Hindi ko na... Di mo alam. 1993, Kailan ka natanggal? saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PIDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the roles of the Philippine National Police? Matrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, Ilan taon ka nandito po nagservisyo yun. sa police? More or less 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang yan, Your Honor, na restored yan, Your Honor. You were admitted, you said you told us 1993. Correct? Admitted in the PNP. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. You were dropped from the PNP role on 1994, the same month. Na-restore. Isang Hindi, taon lang? hindi po ako, hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento, Your Honor. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi, kailangan ko sa dokumento. Your Honor, Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. yun po, Your Honor, sa inyo, Kung no? hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP, Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Kalokohan yan. Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, mabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari na matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po, kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. alam mo, imposibleng hindi mo alam kung... Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, Sandali lang. Alam Yes. mo na na-admit ka noong 1993. Hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, The following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay. You were dismissed a few months after, 1994 din. Your Honor, Service. Your Honor, yan pong ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status.
Meron naman po yan dyan na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga ano po yan, may mga dokumento na nandiyan, Your Okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismiss or drop, Your Honor. Graft. Drop, Graft? Your Honor. Hindi ko na, Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nagkasakit po ako noon, yan, Your Honor Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ano ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, uh, yung dismissal o dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 30, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor, dahil nagkaroon ako ng mga, ano nun, sa PNP rin, Your Honor, ang problema, hindi po sa akin. Dahil nagkaroon ako ng communication sa PNP noon dahil dyan sa, ano na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya, na-reconsider yung aking, yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor, nung parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes, sa pleb. Kung di ako nagkakamali. O ngayon, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, nire-recall ko yan Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga exact date o ano bang mga hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya pero nire-recall ko siya para at least mai-ano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung doon sa sakit o ano man, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni Gerald Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, nawalan ako ng nawalan ako ng ng karapatan ma-avail yung due process kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po ako natanggap. Kaya nga, kung ako man ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, hindi po, wala po akong dyan, walang due process na akong na binigay sa akin. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor,
doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Junicio Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, ang inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Junicio Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines? Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare ng kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan Kaya yan. nga, sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa Opo, PNP. dahil nga po, meron akong kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer. Wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para pumasok ka dyan sa PIDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment you process. never Your Honor. disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako in-appoint eh. Dahil kung hindi ako na-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, iba-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga pulis na nandoon sa PDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung di po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng Human Resource Management o yung admin ng PIDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na mag-ano ako ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. At sigurado ko, kung iskalawag ka na pulis, lalong-lalo na PDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang siraulo ang PDEA kung tatanggapin ka, kung iskalawag ka na pulis. Yung Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Junicio Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, magano, kupal. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko. Pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, hindi magan ng tawag dyan. Your Honor, napaka-tinong opisyal ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magang? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes, magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap na opisyal. Yan yun. Yes. Your Honor, after nung 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the camp of a certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend named Eric Santiago alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napolcom po ito. At ang kapatid po nito, isang PIDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang, kasi naka-video call po eh. At ako,
ayon, di umano, itong si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor, alam ko naman Paparesto po. kita kung hindi ka Nagbiro pa nga mag-attend ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yang conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Your Honor. Nung atrenta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano doon sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. hindi. Kilala ko. Opo. Kumusay, are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor, kahit po patawag natin, yung Eric Santiago, ng pagkakaalam ko, taga Napolcom. Kumusay, you invite James Kumar and yung isa, Eric Santiago. Opo. At saka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po, allegedly si Lisa Marcos, ito po yung Lam. Sandali, puro ka allegedly. Sino nakausap Kasi mo po, talaga? yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan Na interesado. Opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yung po kanyang, yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumusay, take note. Pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Sir Honor. Pinadinig niya sa akin. Sinong nagsalita doon sa video call? Yung pong si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay. Dito ako kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap itong si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw purtad-tad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, na-cover ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Sir Honor. Nandun. Andun sa Nakuha po, CCTV? nandun kami sa dining Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Palalim ng palalim ito yung investigasyon na ito. Ang dami ng tao na involved. Yung nga po, yung ang na nagulat din ako dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganun? Sabi ko, kung ito, So this happened after the hearing. after First po, natin. May 1, bago po ako interviewin ng, ano ba radio station to? Bali, ang interview ko noon, 11:30. So, dumating ito, mga 10, past 10, o 10:25, o 10:30. Ganun po eh. So therefore, nakausap mo si James Kumar. Hindi po, yun lang yung nagsasabi na ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung ako yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way. Sino yung three-way? Nag-usap ng three-way? James Kumar, tapos yung isa pa na yung parang Lisa na yun po yung So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, wag nang magsalita. Para wag na siya magsalita. Kasi ang mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ganun nung kaibigan ko, hindi natin maano kung anong desisyon niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat siya doon sa nangyari. Lumabas yung yung trabaho na yan eh. Yun yung pero wala akong papapangako sa iyo. Hindi.
Hindi, sabi pa nga ganun, magiging director ka. Sabi pa na sa kanyang ganun. Magiging Director ng ano? director siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap Kasi, sabi niya, Sino ikaw yun? Sino? naman, yung Romy Enriquez, si Rolando. Romy Enriquez. Ngayon, ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi. Sabi niya, hindi ako handler niyan. Yan, may sariling isip yan. Inaano nga niya, eto. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan na wag nang ano kasi nag-uumpugan yung Duterte at saka Marcos. Baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Sinabihan ko yan. Ngayon, yung si Picoy o si Eric Santiago, napaka-insisting niya. Na hindi, sabi niya, ano natin yan, kaya tulungan natin yan. Tulungan natin yan. Kasi wala, papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor, yung posisyon Sinong ko na, papatayin? ako daw. Ang nagsabi si... Yung Picoy, yung Eric Santiago, Your Honor, yung, ang alam ko, taga Napolcom yun eh. Kumsek. Invite Eric Santiago na Pulcom. Bakit ka naman papatayin? Ay, hindi ko po alam dahil po dito siguro. Kasi sa akin, sa akin lang po, trabaho lang eh. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. Mabalik ko lang dun sa pag-misrepresent mo dun sa pagpasok mo sa PIDEA. Yes, Your Honor. Okay. Ito yung sinabit mong mga dokumento sa PIDEA na sinasabi mo during those dates, investigador ka, VIP security, what so and so forth. Wala kang nilagay na you were dropped from the PNP and you were dismissed from the PNP. Your Honor, yun po yung allegation na lang ng PDEA sa ngayon. Nung panahon po ng recruitment process, na-comply ko po lahat yan. Never wrote in the in your PDS, yung parang personal data sheet, that you were dropped from the rolls of the PNP. Your Honor, you were dismissed from Your the Honor, service. merong pinasubmit sa akin, may pinakomply nga po, yung PDEA recruitment, pinakomply po lahat sa akin. Na-comply ko po lahat yan. Ano pinakomply sa'yo? Lahat po ng mga lacking na documents. Halimbawa, lumabas sa background investigation, halimbawa, may ganito, may lacking ako. Pinakomply naman po, eto, may ganyan, alam mo ba to? Hindi ko po alam. Kung ngayon, alam ko na, inayos po yan. Yung ginagawa From PDEA here. May represent. Yes, Your Honor. I'd like to request that you submit before the committee the PDS and other documents of We this have a copy of the gentleman PDS, Your Honor. In fact, in the last hearing, when he was hired. Meron na? we have a copy of the PDS now, Your Honor. Can we have a copy? In fact, this was discussed, this was shown. A part of it was shown in the last hearing. During the last hearing? Yes, sir. We have a slide for that, Your Honor. Oh, The because I was portion not that you're present questioning. and I was not able to follow the proceedings last hearing. But at any rate, bilang isang dating ahente, Ginoong Morales, Yes, Your Honor. sa pag-conduct ba ng casing at surveillance o anumang anti-illegal drug operation, kanino ko ba dapat magpaalam? Usually, Your Honor, sa opisina, normal naman yan eh. Pwede ba, sagutin mo direct Yes, sir. yung sagot ko? Kung sino, ha? Apo. Huwag sa opisina. Yung kay Malay Director, ko, nakakausap mo ba yung kay opisina? Director Francia, Your Sandali, Honor. pag nakinakausap kita, huwag sumagot. Yes, Your Honor. You answer me direct to the point. Yes, Kanino Your ka Honor. nagpaalam? Director Francia, yung aking division chief, Your Honor. Okay. Kami naman na nag-uusap palagi, Your Honor. Hindi kay gadapan. No, sir. Ha? No, Your Honor. Sino ba si gadapan? Yun ba yung immediate superior mo? Deputy Director General Deputy for Director Operation, Your General. Honor. Sino yung sinabihan mong kanino ka nagpapaalam? Kay Director Francia po. Director Francia. Okay. Tama ba yun? Sa'yo siya nagpapaalam? Yun po, Your Honor, good morning po. Yun po ang dapat, Your Honor. Dapat gagawin po niya bilang ako po yung kanyang hepe.
So nagpapaalam siya sa'yo pag meron siyang i-conduct ng mga casing o surveillance o ng mga anti-illegal operation, drug operation. Papaalam siya? Matagal na po yun, Your Honor. Pero meron siyang mga bagay na pinapaalam. Ano yung mga bagay na pinapaalam niya? Halimbawa po, Your Honor, meron siyang informante at gusto niyang i-validate yung information na binibigay ng informante, dapat po siya magpaalam sa akin. Para po ipapaalam namin sa aming direktor. Si Gadapan. Hindi pa po siya, sir, Your Honor. Yung may director pa po yung Intelligence and Investigation Service bago po pumunta kay ASEC Gadapan. Alright. Gaano siya kadalas magpaalam sa'yo? Your Honor, pagpasensyahan niyo na po, hindi ko na po maalala dahil po matagal na po eh. Are you still connected with the PDEA Yes, Your Honor. as we speak? Yes, Your Honor. Alright. Ano sa pagkakilala mo rito kay Ginoong Morales? Noon pong magkakasama kami niyan, isa po siyang magaling na investigador. Hmm. Kaso nga lang po, noon lang pong last hearing, doon ko lang po nalaman na yung kanyang PDS ay meron pala siyang hindi na-disclose. At medyo, dati po sampalataya ako sa kanya, pero ngayon hindi na eh. Kasi po madami po siyang sinasabi na ina-assume lang niya. Nag-a-assume siya. Sa paniniwala niya, yun ang totoo, pero hindi naman. Ganun po pagkakakilala sa So kanya. para sa'yo, sira na yung kanyang kredibilidad. Tama po ba? Yes, Your Honor. Katulad po ng itong nagiging subject po ng inquiry na ito. Dapat po pinaalam niya po yun sa akin. At dapat naman, ako ay ipapaalam ko sa direktor namin. Tapos yung direktor namin ang dapat kakausap kay ASEC Gadapan. Ganun po dapat eh. Tapos si ASEC Gadapan, dapat siya naman po ang makikipag-usap sa aming Director General. Ganun po yung chain of command na dapat sundin. Sandali, paano na-disapprove ni Gadapan yung operations kung hindi dumaan sa'yo? Yun na nga po, Your Honor, hindi po dumaan sa akin at saka Morales, po sa aming Director. paano na-disapprove ni Gadapan yung operations mo kung hindi dumaan sa kanya? Your Honor, ako naiintindihan ko yung pinanggagalingan ni Director Francia. Dahil kung magsasabi siya ng totoo, yung mga nganib yung kanyang posisyon. Your Honor, ganito, no? Hindi po pwede na hindi alam ni Director Francia yung trabaho namin. Kasi siya yung direktang boss ko. Ngayon, yung kay ASEC Gadapan, nalaman ko yan na talagang pinahold talaga dahil sa kanya mismo, siya mismo. Ngayon, itong si Director Francia, Siya mismo. Sino siya mismo? si ASEC Gadapan. Ito si Director Francia, Your Honor, kung mababalikan po natin noong nakarang hearing, sinasabi niya, hindi kami nagkausap sa telepono sa pamamagitan nitong si Dave Curioso. Ang sabi ko pa nga sa kanya nung magpadala ako ng sulat kay DG Lasso, no. Ang sabi pa nga, ni Tata Abe, I am referring to Director Francia. Sana hindi ka nalang nagpadala ng sulat kasi hindi naman pinansin ni DG. Kaya Anyway, I will, may separate question na ako dyan in relation to your conversation, Morales, Curioso, and Francia. Later, I will ask you later about that. Can we continue, Senator Jinggoy? Ikaw? Ikaw, kung Sige. meron pa akong mga questions dito. Thank you, Tapos ka na. Mr. Chair, if I may proceed. I'm sorry I was not able to follow the proceedings last hearing. No? But at any rate, during the last hearing, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PDEA Intelligence and Investigation Service, or IIS, were supposed to join the anti-drug operation against then Bongbong Marcos. Am I correct? yes, sir. But when asked during the previous Senate hearing, who were these 7 personnel, you conceded that you cannot even name or remember one. Wala ka naalala. Your Honor, yan pong 7, normally nilalagay po namin yan doon sa pre-ops. At saka doon sa authority. I'm asking you,
you cannot remember that even one. Sino po? Yung 7 operatiba, Your Honor? 7 personnel of the PIDEA Intelligence, yung PIDEA IIS, Intelligence Investigation Service. Paano, Your Honor, wala nakilala? Last hearing daw, the authority to operate provides that, may nagtanong sa'yo, hindi ko alam kung sino, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PIDEA Intelligence Investigation Service, or yung tinatawag na IIS, were supposed to join the anti-drug operation against Bongbong Marcos, aka Bonget. Correct? Am I correct? Your Honor, wala akong natatandaan na ano, no? At may Hindi ko nagtanong pa sa hindi inyo ko during ma- the last nila, may Yeah. nagtanong pa sa inyo during the last hearing kung sino yung mga 7 personnel ng PIDEA na yun. Wala ka naalala ni isa. Last hearing, Your Honor, wala pong nagtanong sa akin na tungkol po doon sa 7 ano, Oh, no? now, 7 can you- operatiba sige, po. ako magtatanong sa iyo. Sino itong 7 personnel na ito ng PIDEA? IIS. Na nandyan po, Your Honor? Na Senator Jinggoy, maybe you're referring to yung 7 na nag-execute ng affidavit na hindi nangyari yung operations na ginawa nila? Because that was not, wala, I presided that hearing at hindi ko narinig yung sinabi niya na 7 na kasama niya sa operation. Meron ka ba binanggit na... Wala, Your Honor, eh. Wala akong natatandaan na nagtanong kayo na sino-sino yung elements. Ang nandyan lang, yung ano, no, kung ano lang po yung entries na naandyan. Okay. You were also saying that when you got dismissed or separated from PIDEA, you left the alleged authority to operate in the pre-operation report at the IIS. Tama ba? Yes, Your Honor, nandun sa opisina. Do you have any proof that you did have to send documents to IIS? Wala. Informal lahat po sa yung ginagawa namin, Your Honor. At nung umalis kami doon, nung na-transfer kami, hindi na kami nakabalik, Your Honor, doon sa opisina na yun. Ultimo nga po, yung case folder ko na lang. Paano, educate me, paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, at iba't iba pang person? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito, Who is this confidential informant? hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng Sa tagal. patawala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka namang ebidensya. Your Honor. Sinasabi galing sa informant. Your Honor, Sandali yung- lang. Can you just let me Yes, Your finish? Honor. Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang ng tao eh. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, nireduce ko po yun doon sa kanyang sworn statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil doon sa dala niyang litrato, 5 pirasong litrato. Na yung litrato na yon, na pinrint, magmula doon sa kanyang cellphone, pinakita, Your Honor, yun. Pinakita yun. Yang mga, ano na yan, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko, o nakikilala ko yung tao na naandon sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinangungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PIDEA, hindi po kara-kara, kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala, pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung, ano, siya po ang nagsabi Sige, nun. bigyan mo ako dokumento na Your Honor, nandun nga po sa PIDEA. O, nasa- Doon po naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. O, PIDEA, meron bang pangalan si Marcel Soriano dyan at si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. But there's a hidden
phrase there. No mention of the name Bongbong Marcos There is the name of Bongbong Marcos alias Bonget, Your Honor. na involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. But the drug list, There is no name of the president, see? Your Honor. Maricel Soriano, No name, Your Honor. Your Honor, ito po ano, even si Pangulong Senator Duterte, Jinggoy, if I may, Jonathan, Your Honor, yung ayaw, klaruhin natin ito ha. Talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung confidential informant mo or ayaw mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and the handler? Alam natin, as operatives, meron tayo diyang agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, am I correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil ayaw mong ilaglag yung informant mo or talagang nakalimutan mo na kung sino siya? alam niyo, Your Honor, ano, pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Kung, Babae, lalaki. Your Honor, yung mahirap kasi kung i-divulge ko yung kasarian ng confidential informant, Your Honor, makakanib ang buhay noon. Hindi po man sa, ano, no, yung confidential informant, Your Honor, hindi po sa, ano, talagang makakanib ang buhay, ma-identify kagad siya. Operator ka, ako operator din ako. Alam kong hindi ko ilaglag yung aking informant. Pero andito na tayo sa punto na ikaw na mismo ngayon, yung credibilidad mo ang tinatanong mo, baka nagsisinungaling ka dahil baka gawa-gawa mo lang ito dahil wala kang maituro na informant eh. Ito just a piece of advice. Once bigay sa kanya ng power of, ano yung power rin, Joe? Notarial power. Ibibigay niya yan. So, ultimately, magiging public document yan. Hindi mo na yan maitatago. So, ngayon, taruhin natin, are you just hesitant to break your code of honor, your relationship between you and the confidential informant, or talagang wala ka nang maalala? Kasi your reputation is at stake here. Your Remember, Honor. your reputation is as a resource person is at stake here. Pag hindi mo ma-remember. Your Honor, ano, kung bibigyan niyo po ako ng pahintulot na i-reveal ko yung ano, no, kasarian ng confidential informant na wala akong mababayolate na constitutional rights ng tao, ipagkakaloob ko po. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung pangalan niya, hindi ko matandaan. Kailangan ko po yung dokumento. Totoo po yun, Mr. yung Chair. dokumento. So, saan ngayon ang dokumento? Nasa PIDEA nga po. Kasi, kaya po ako lumabas. Dahil po, ako yung nag-imbestiga eh. Yun lang po yung sa akin eh. Ito, Jonathan, no? Mr. Morales, in your interview with Maharlika, April 30, 2024, in her YouTube channel, you said that dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential agent. So meaning, sinabi mo ba ito sa interview mo kay Maharlika? Ang sinabi ko po, dadalhin ko yung kanyang ano po, no? Yun yung useman po yun, sa totoo lang. Dadalhin mo sa hukay. Sinabi mo ito sa interview with Maharlika. Hindi ko na po matandaan yung exact words na sinabi ko po noon, Your Honor. Please do not. Pero yung, Mag-self-distract ka dito kapag... Mr. kasi Chair. ito ay recorded lahat. Meron itong sinabi mo na dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential informant. Sinabi mo ito, hindi? may sinabi nga ako, Your Honor, doon sa identity na confidential informant. Sagutin mo lang diretso yung sagot Yun po. na yung tanong ni Senator Bato. Hindi ko Sinabi lang mo ba o hindi? Hindi ko lang po matandaan yung exact phrase, Your Honor. Except press pro sinabi mo ito. May sinabi po ako, pero hindi. Your Honor. To this effect. Meron ako sinabi na babaunin ko sa libingan. Oh, Yung confidentiality, nung identity, nung confidential informant. Sandali Yan po, lang, sandali ito po lang. yung hinihili ko sa inyo, sasabihin ko po. Kasi, ang hinihingi ko lang po is garantiya.
Kasi kapag sasabihin ko kung babae o lalaki, madali po siyang matutukoy. Bakit naman madali? Opo, kasi Ay, alam nyo sa sirkulasyon po eh. Sila po yun eh. Oh, gusto Sila mo, po yun. gusto So, mo magkaroon ng executive session? Gusto mong sabihin in executive session? Palalabasin Yung namin lahat ng pangalan? mga tao rito. Tayong dalawa lang, mag-executive Oh, session. yan. Bigyan Yes, mo Sir na sa Ronald, akin. pagka kayo, pero yung ang pangalan, hindi, pero yung kasarian, baka sabi ko sa inyo, kahit hindi na po, bigyan nyo lang po ako ng garantiya na hindi ako ma-incriminate. Your Hindi Honor, yun lang po. Paano ka ma-incriminate na kasarian lang pala sabihin mo eh? Anong population ng gender na lalaki o gender na babae sa buong mundo? Your Honor, pagka nagsabi ho ako, masusunog. Wala na magtitiwala sa law enforcement. Oh, Lalo regardless. sa magbibigay ng Kasi trabaho. ngayon, ikaw ang nasusunog ngayon eh. Kapag hindi mo sasabihin, ikaw ang nasusunog. Ito totoo lang ha. I am giving you an advice. Ikaw ang nasusunog ngayon dahil tinatago mo yung identity ng informant mo. I understand your position na ayaw mong ilaglag yung ahente mo. Pero ito, nandito na tayo ngayon sa hearing na ito. Baka naman kahit na in-executive session, pwede mong sabihin sa akin kung sino yung informant mo. Oh, dalawa lang kayo. Sige. Dalawa lang tayo. Pareho kayo Wala. ano? Your Honor, kung ito, yung pangalan, alam ko, kaya nga, hindi, sa totoo lang, Your Honor, hindi ko nga ho alam, hindi ko na matandaan sa tagal. Bali At wala. saka yung sinasabi, Your Honor, ni Senator Jinggoy, na lahat ng detalye alam ko. Your Honor, hindi ko nga alam yung ibang detalye. Kung ano lang po yung natatandaan ko, yun lang po. Alam mo, hindi ka panipaniwala itong mga sinasabi mo dahil yung mga ibang detalye, alam mo. Yung ibang naitatanong namin, hindi mo na alam, hindi mo na matandaan. Ultimo yung gender nung confidential informant, whether babae o lalaki, hindi mo rin, ayaw mo rin sabihin. Yung pangalan, nakalimutan mo. Pero samantalang yung mga ibang tinatanong namin sa inyo, way back, alam mo. Your Honor, kung mapapansin Alam nyo, mo, Mr. Jonathan, o ano bang rango mo, Jonathan? Colonel? hindi po, agent po. Ha? Agent. Agent. Or- Alam mo, Agent Jonathan, dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung yung sinisiwalat mo rito, panay hearsay, hindi ka namin paniniwalaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PIDEA, he was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin ng PIDEA, they were never included in the drug list. Alam mo, nagsisinungaling Your ka. Honor, Sandali lang, patapusin mo ako. Nagsisinungaling ka eh. Huwag mo naman idadama yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Your Honor, Okay. trabaho po yun. Trabaho ako po yung Sandali, nag-umpisa, sandali, tumanggap lang po sandali ako lang. ng information. Trabaho mo na maglagay ng pangalan sa dokumento na hindi naman sila Your Honor, mali Ano ba? naman po yan. Mali naman po yan. Trabaho Your Honor. Sandali lang, trabaho mo ba na magsangkot ng ibang mga personalidad na wala namang kamalay-malay na hindi naman involved sa illegal na droga? Trabaho mo ba 'yon? Your Honor, mali po yung sinasabi ninyo. Ako po, nung panahon Kasi na wala pa yon, naman ebidensya eh. Your Honor, nandun nga po sa PIDEA na Ivan. Naiwan. Sandali, Your Honor, tinatanong nga natin sa PIDEA eh. mismong si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang informasyon na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte para, opo, Your Honor, Your Honor, Your Honor, Alam mo, I am tempted to invite the former President Duterte per your insinuations, pero ayaw ko magiging mapoliticize itong hearing natin. We may lose our objectivity here kapag papasukan na ito ng mga contending parties. I myself, being the chairman, I am identified with the President Duterte. Pero, my God, with all honesty, I'm trying to be objective here. Kaya, please, wag mo munang idamay yung former President Duterte kung gusto mong hindi mapasukan ng
political color itong ating hearing. Ako, in all honesty, in the interest of fairness and justice and truth and everything, gusto ko siyang imbitahan. Pero alam mong titingnan ng mga tao dito, mapoliticize yung hearing natin. So please, hindi muna natin, hindi na abot. Even President Marcos na yung nakalagay dyan sa pre-ops ninyo, ay kung ako'y talagang gusto kong tatanungin natin siya, imbitahan natin siya, gusto kong imbitahan. Pero ayaw ko. Dahil nga, mawalan yung objectivity ng ating hearing. Maintain natin yung objectivity. Kaya at our level, kung kaya natin ma-resolve itong mga leakage na ito, please, Your Honor, cooperate with us. Cooperate. ito no, Your Honor, yung sinasabi ninyo. Yung dokumento na yan, iniwan sa PIDEA, iniwan ko doon sa PIDEA. Magmula nung marilib ako doon sa IIS, nandun po yan. Ganito po yan, Your Honor. Ito ang confidential. Kalaruhin kita. Yes, Your Honor. Ako being the chairman, naniniwala ako na yung papel mo is authentic. Yes, Your Honor. Naniniwala ako. Sabi ko na during the past hearing, na authentic yan. Klaro yan, pero may investigation. Ang tanong lang ngayon, kung sinong nangangalaga ng papel na yan, kung nasaan yan ngayon, bakit nag-surface yan sa ibang tao. Kaya ngayon, malaking papel mo dito, at saka sana si Maharlika, kung andito siya ngayon, para malaman natin talaga yung katotohanan kung sinong nag-leak niyang papel na yan. Ako, no question about me. Totoo yan, kinukonfirm ko yung papel na yan. That's authentic. Nakikita ko. Ay, susugal ko yung aking buhay dito sa authenticity ng papel na yan. Totoo yan, pero ang tanong kung sinong nag-leak. Yun nga, Your Honor eh. Kaya ako sumulat kay General para sabihin ko sa kanya na wala akong kinalaman dyan sa ano na yan. Yan. Sinabihan nila ako, tumawag ako sa kanila. Anong sabi ni Director Francia? I-deny na lang natin. I-deny na lang natin para hindi magulo. Yun po yung sinabi niya eh. So, andito Your Honor eh. Your Honor, kung... Bago tayo pupunta kay Francia, with the permission of Senator Jinggoy, I just would like to continue my questioning. Yes, please. You mentioned, kasi parang baka mawala tayo sa direction, kung saan tayo mapunta. Mamaya, punta ako si Francia, pati si Curioso, at saka si Ma'am Maricel Soriano. Tapusin lang kita. You mentioned in paragraph number 12 of your position paper that after being halted, it was treated as ordinary case. Hence, shelved. What do you mean by treated as ordinary case? Ano ang standard operating procedure ng PDEA sa mga ordinary case? Kailan nagiging hindi ordinary case ang isang kaso? Nawawala ba sa pagiging classified information ang nature kapag natag as ordinary case? In this case, you classified it as confidential based on the markings on the said documents. Ordinary case, Your Honor, yung treatment, kapag ka hindi na siya nagkakaroon ng follow-through. Kumbaga sa yung kaso na yan dumating lang at wala namang andyan lang siya. Hindi kagaya, Your Honor, yung mga kaso, kagaya ng mga case operational plan, talagang pinupursige po namin yan. Halos araw-araw, gabi-gabi, talagang walang patid yung operation para lang meron kaming matuklasan. Hindi kaya yung kaso na yan, yung sa folder na yan, yung kay politician Bongbong Marcos, now President Marcos, Your Honor, at saka doon sa actress Maricel Soriano, yan, tinrato lang po ng ordinaryo, hindi matuloy, hindi andyan lang. Katulad po nung ibang kaso kagayanan. Yung kaso doon, halos kasabay niyan na, yung kapareho niyan, yung nawala ng Armalite sa Baguio. Okay. Sige. Okay na yun. So, after the operation was halted, Yes, Your Honor. ito, what happened to the information you gathered? Saan napunta ang mga documents na ginawa mo? Did you report your concerns to anyone within the chain of command? Doon lang po sa opisina, alam naman po ni Director Francia yun eh. Hindi naman po pwede hindi niya alam eh. Saan sa opisina? Doon sa investigation division po. Nandun po, may mga compilation po kami ng mga folders doon.
Sama-sama po yun. Pinapatong lamang po namin doon noon yun. Doon lang po yun talaga, Your Honor. So sinabi mo, Wala naman iba paglalagyan eh. sinabi mo, the case, sa 5 pictures na yun? Ilan doon sa picture, Your Honor? Patay na ba? Mr. Chair, Patay na pala yun? Mr. Chair, Yes, go ahead. Kuligay ko itong sinasabi ni Mr. Morales, double hearsay. Double hearsay naman talaga eh. Pinapangalanan niya yung si Maricel Soriano, Bongbong Marcos, Bong Dasa, galing daw sa informant niya. Tapos, Your Honor, sa pagkolekta namin ng mga information, ganun lang po ang proseso. Buti nga po, Your Honor, yung pagkakataon na yun, na-reduce po yun doon sa affidavit. Kasi nga po, ang purpose po ng pagkuha ko ng affidavit that time is para po doon sa application ng search warrant. Kaya po yun, deposition of witness po, yung prepared na document, yung short statement na yun. Yung tinuturo po na condominium, hindi po siya basta-basta na lang magkakandakan anti-drugs operation. Kinakailangan po doon is search warrant. Kaya nga yung preparation po ng dokumento na yun, ni-reduce doon sa deposition of witness. Kaya yung sasabihin, kaya nga ang purpose, Your Honor, ng operation sana, ng casing and surveillance is to verify the veracity of the report, Your Honor. Hindi como yun ay nakikita doon sa litrato, agad-agad, yun na yung gagamitin ebidensya sa korte. Your Honor, merong instruction din ako doon sa confidential informant na kumuha hanggat maaari ng sample ng white powdery substance na sinasabi niya. Sa akin, Your Honor, nagre-relay lang ako. Ano yung white powdery substance na sinasabi? Sa description at saka sa declaration ng confidential informant, ito ay cocaine. Ngayon, Hindi siya po? hindi po, cocaine.